Isang umaga sa bansang India noong August 9, 2024, nakatanggap ng tawag ang isang pamilya mula sa isang ospital na sinasabing masama ang pakiramdam ng kanilang anak. Makalipas ang halos kalahating oras, muling tumawag ang ospital para sabihing ang kanilang anak ay patay na. Tinapos na niya ang kanyang sarili. Nang puntahan nila ang ospital, kinilabutan sila sa kanilang nasaksihan. Ang kondisyon ng kanilang anak ay malayong malayo sa itsura ng isang taong tinapos ang kanyang sarili. Sa Kolkata, India, inakala ng lahat na pangkaraniwan lamang ang araw noong August 9, 2024 sa RG Kar Medical College and Hospital. Ang mga estudyante at doktor ay naghahanda sa naturang araw para matuto sa larangan ng medisina at manggamot ng mga pasyente. Subalit ang inaasahang pangkaraniwang araw ay napalitan ng matinding takot nang matuklasan ng mga junior doctors ang isang kakilakilabot na pangyayari sa seminar hall. Doon ay natagpuan ang wala ng buhay na katawan ng isang 31-year-old na babae. Ang ibabang bahagi ng katawan ay walang saplot. Ang pangyayari ay ikinagimbal ng lahat ng tao sa ospital. Ang biktimang babae ay isang doctor trainee. Inilaan niya ang kanyang buhay sa pag-aalaga ng mga pasyente. Nakakabahala ng mismong lugar na inaasahang tagapagligtas ng buhay ng mga tao ay siya palang maglalagay sa kapahamakan ng mismong empleyado nito. Kaya naman ang insidente ay labis na nagdulot ng kontrobersya at pag-aalala sa mga otoridad, empleyado at publiko. Ang taong bayan ay nakatutok sa pagtuklas ng katotohanan sa likod ng nakakagimbal na pangyayari. Matapos matuklasan ang wala ng buhay na katawan ng doktora, tinawagan nila ang mga otoridad. Nang magsimula ang investigasyon, natagpuan sa lugar ang mga gamit ng biktima, kabilang ang kanyang bag, cellphone, laptop at Bluetooth earphone na nakalatag sa kanyang tabi. Dumating ang mga forensic experts bandang 11:30 ng umaga upang simulang kolektahin ang mga ebidensya. Agad na lumitaw na ito ay hindi pangkaraniwang kaso. Mas lalo pang tumindi ang tensyon ng iutos ng isang doktor na isagawa lamang ang autopsy sa presensya ng isang maestrado, mga trainee at pamilya ng biktima at dapat ay recorded ito. Matinding bangungot naman ang naramdaman ng pamilya ng biktima nang makarating sa kanila ang balita. Bandang 10:30 ng umaga, una silang nakatanggap ng tawag mula sa ospital na sinasabing hindi maganda ang pakiramdam ng kanilang anak. Makalipas ang 22 minutes ay muli silang nakatanggap ng tawag. Sa pagkakataong ito ay isang masamang balita na ang nakarating sa kanila. Ang kanilang anak ay pumanaw na. Agad na sinabi ng principal na si Dr. Sandeep Ghosh na tinapos ng doktora ang kanyang sarili. Sinabi niyang hindi dapat nanatiling mag-isa sa seminar hall ng gabing iyon ang doktora. Subalit nang puntahan ng mga magulang ang ospital, sa di malamang dahilan ay pinag-intay pa sila ng 3 oras bago nila makita ang labi ng kanilang anak. Nang payagan ng makapasok ang ama ng biktima, kinilabutan siya sa kanyang nasaksihan. Malayong malayo ang kondisyon ng anak sa isang taong tinapos ang kanyang sarili. Imposibleng magawa ng kahit sinong tao ang ganong klaseng mga injury sa sariling katawan. Isiniwalat din sa publiko ng isang junior doctor na malapit sa biktima na tinangkangang palabasing tinapos ng doktora ang kanyang sarili. Subalit hindi maikakaila ang katotohanan dahil sa kondisyon nito at mga nakuhang ebidensya. Dahil dito ay nagsimulang maghinala ang publiko sa pamunuan ng ospital. Sugatan ang natagpuang katawan. Ang posisyon nito ay kalunos-lunos. Ang ulo niya ay nakaharap sa kanan. Ang pagbukaka ng kanyang mga binti ay katakataka at hindi natural ang pagkakabaluktot. Tanggal ang kanyang mga saplot pambaba na natagpuan malapit sa kanyang mga labi. May natagpuang hair clip malapit sa kanyang maselang bahagi. Nakita rin ang mga basag na salamin dahilan para matusok ng mga bubog ang kanyang mga mata. Sa kabila ng pagkagimbal at nadaramang sakit sa sinapit ng anak,
kinuhaan ng kanyang ama ng litrato ang mga labi dahil kumbinsido siyang mali ang paraan ng pagkamatay na sinabi sa kanila. Nakakasigurado siyang may mga salarin sa likod ng sinapit ng kanyang anak. Nang lumabas ang autopsy report na kumpirma na ang doktora ay ginalaw at pinatay. Sa resulta nakasaad ang mga malalang injury na natamo ng biktima tulad ng mga sugat sa kanyang masiselang bahagi. Nakitaan din ng basag ang kanyang ulo, indikasyon na inumpog ito sa pader. Nakitaan ng mga bubog ang kanyang mga mata at may mga galos ang kanyang mukha. Ang kanyang bibig ay diniinan dahilan para siya ay masuffocate at tuluyang masawi. Ayon sa report, ang insidente ay nangyari sa pagitan ng alas 3 hanggang alas 6 ng umaga. May mga naglabasang report na nagtamuri ng biktima ng mga matinding bali sa kanyang buto sa iba't ibang bahagi ng katawan. Senyales na hindi lamang isa ang salarin sa krimen. Pinabulaanan naman ito ng isang commissioner at sinabing walang mga fracture na nakita sa autopsy at pagkasakal ang totoong dahilan ng pagkamatay ng biktima. Matapos ilabas ang autopsy results noong August 9, ang initial report na nagsasabing tinapos ng biktima ang sarili ay pinalitan ng kaso ng pang-aabuso at pagpatay. Ayon sa mga pulis, nakita sa forensic examination na ang biktima ay nakaranas ng torture. Ilang mga politicians at official ang bumisita sa pamilya ng biktima para makiramay. Nanawagan naman ang ama ng doktora na mabigyan ng katarungan at managot ang mga salarin sa kalunos-lunos na sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Paano nga ba napunta sa sitwasyong yon ang doktora? Tignan natin ang mga detalye at mga timeline. Noong gabi ng insidente, tahimik na ang ospital pagsapit ng madaling araw. Bago ang pangyayari, nakatanggap ang biktima ng tawag mula sa kanyang boyfriend bandang 10:30 ng gabi. Maikli lang ang kanilang pag-uusap dahil abala ang doktora sa kanyang mga pasyente. Bandang 11:30 naman ay nakausap niya ang kanyang ina, bagay na nakagawian na nilang gawin tuwing sasapit ang oras na yun. Umorder ng pagkain online ang doktora at ang kanyang 4 na kasamahan sa trabaho. Dumiretso sila sa seminar hall para kumain habang nanonood ng Olympics. Bandang 1:30 AM, umalis na ang mga kasama niya at naiwan siyang mag-isa sa silid. Ang seminar hall ay isang malawak na silid na karaniwang tinutuluyan ng mga babaeng doktor sa night shift para magpahinga. Isa lamang ang pintuan papasok sa silid at wala itong kandado. Nang gabing iyon, nagpahinga ang biktima sa isa sa mga kama. Tinakloban niya ang sarili ng pulang kumot at doon siya ay natulog. Bandang alas 3 ng madaling araw, ginising siya ng isang intern upang magpa-check ng report. Dahil sa sobrang antok, inutusan niya ang intern na ipa-check na lang ang report sa iba. Pumalik sa pagtulog ang biktima na walang kamalay-malay sa trahedyang paparating sa kanya ng mga oras na yon. Kinaumagahan natagpuan ang kanyang katawan na wala ng buhay. Bago pa man umusad ang investigasyon, ang ospital ay nahaharap sa matinding pambabatikos dahil sa mga kahina-hinalang aksyon nito matapos madiskubre ang krimen. Kabilang dito ang maling impormasyong ibinigay nila sa pamilya ng biktima tungkol sa paraan ng pagkamatay nito. Bukod pa dito ay agad na nagtatag ang ospital ng isang investigation committee na binubuo ng mga intern at psychiatrist. Marami ang naghihinala na ang hakbang na ito ng ospital ay para palabasing depressed ang doktora na nauwi sa pagtapos ng kanyang sarili. Sa ganitong paraan ay posibleng mapagtakpan ang tunay na nangyari. Marami rin ang nababahala sa pagkatao ng principal na si Dr. Gosh na may controversial na background. Kilala ang principal na malakas ang kapit sa mga nakaupo sa gobyerno. Kilala rin siya sa kanyang pananakot at pagbabanta. Samut-sari din ang mga paratang laban sa kanya tulad ng pagtanggap ng suhol mula sa mga hospital projects, pagsupply ng alkohol at pagkakasangkot sa iba't iba pang mga anomalya sa ospital. 2 beses na ring na-transfer si Gosh pero nagawa niyang makabalik dahil sa kanyang mga supporters, kabilang ang ilan sa mga estudyante. Pero dahil sa matinding pambabatiko sa kanya, lalo na ng publiko, sa huli ay napilitan na siyang mag-resign.
hindi tinanggap ng pamahalaan ang kanyang resignation. Bagkus ay tahimik na inilipat siya sa ibang ospital, patunay na hindi biro ang kanyang pagiging maimpluwensya sa kabila ng mga seryosong aligasyon. Tila protektado si Ghosh ng mga makapangyarihang tao. Dahil dito ay lalo pang naging maugong ang balita na mas tinutukan pa ng taong bayan. Nakaabot na rin ang balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa investigasyon ay nagsagawa ng interview ang mga pulis sa mga nasa ospital at sinayasat din nila ang CCTV. Doon ay napansin nila na nawawala ang footage sa oras na nangyari ang krimen. Ayon sa ospital, ang mga camera ay hindi gumagana sa seminar room ng araw na yon. Dahil dito ay umasa ang mga pulis sa mga footages sa ibang mga parte ng gusali. Sa isang footage nakita nila ang isang lalaking naglalakad patungo sa corridor ng 3rd floor at sa seminar hall bandang 4 o'clock ng umaga. Makikita sa footage na ang lalaki ay may gamit na earplugs habang papasok sa seminar hall. Makalipas ang 40 minutes, muling nahagip sa CCTV ang lalaki papalabas sa seminar hall. Sa puntong yon ay wala ng suot na earplugs ang lalaki. Naalala ng mga pulis ang nakuha nilang Bluetooth earphone sa tabi ng biktima na posibleng pagmamay-ari niya. Isang lalaking nagngangalang Sanjay Roy ang agad naging suspect. Si Sanjay ay isang civic volunteer na nagtatrabaho sa disaster management group mula noong 2019. Dahil sa mga koneksyon ay na-transfer siya sa Kolkata Police Welfare Cell. Kalaunan ay inilipat siya sa police outpost sa RG Kar Hospital. Dahil dito ay nagkaroon siya ng access sa iba't ibang department sa ospital. Nang tanungin ng mga investigador, sinabi niyang may binisita siyang pasyente ng mga oras na yon, subalit wala siyang maibigay na pangalan ng tinutukoy niyang pasyente. Nagsimula siyang malagay sa alanganin ng banggitin niyang nawala ang kanyang earphones. Agad inactivate ng mga pulis ang Bluetooth sa cellphone ni Sanjay at nag-pair ito sa earphone na natagpuan sa crime scene. Nangangahulugang siya ang may-ari nito at may malaking posibilidad na isa siya sa mga salarin sa krimen. Sa kanyang salaysay, marami ang nainom ni Sanjay noong gabing pinasok at nilibot niya ang ospital. Inamin niya na noong gabing yun, dumaan siya sa 2 red light district sa syudad habang lango sa alak pero hindi siya nakipagtalik sa mga lugar na yon. Inamin rin niya na nang molestya siya ng babae sa kalye na nahagip sa CCTV. Sinabi rin niyang naka-video call niya ang kanyang nobya at hiningan niya ito ng larawan na walang saplot. Pagsapit ng madaling araw, bumalik si Sanjay at ang kanyang kaibigan sa ospital. Sa una niyang salaysay, sinabi niyang pumasok siya sa seminar hall bandang 4 o'clock AM. Sa loob ay nakita niyang natutulog ang doktora. Doon ay isinagawa na niya ang pagsakal at paggalaw sa biktima. Matapos ay nilisan niya ang lugar at dumiretso sa bahay ng kaibigan niya na isang police officer ng Kolkata. Kalaunan ay binawi niya ang kanyang ginawang pag-amin at sinabing na frame up lang siya at siya ay isang inosente. Subalit ang media ay may isiniwalat na mga nakababahalang detalye tungkol kay Sanjay Roy. Si Sanjay ay may history ng pagnanasa sa mga bangkay, panonorture at extortion. Sa kabila nito ay natanggap pa rin siya bilang isang civic volunteer ng Kolkata Police. May mga kumakalat na balita sa ospital na si Sanjay ay malapit sa principal kaya nabigyan siya ng access sa facility kahit hindi naman nararapat. May mga naglabasan ding reports na rumarakit si Sanjay sa ospital tulad ng paniningil ng pera para paunahin sa pila ang pasyenteng ia-admit. Nakatanggap ng pambabatikos ang ospital at marami ang nagtatanong kung dumaan ba sa tamang proseso at background checking si Sanjay bago siya hinayaang mabigyan ng mga access. Tulad ng aking nabanggit kanina, ang background ni Sanjay ay hindi maganda. Paulit-ulit ang kanyang paglabag pagdating sa pang-aabuso ng mga kababaihan. Mayroon din siyang addiction sa mga malisyosong palabas. 4 na ang kanyang naging asawa na lahat ay nauwi sa pang-aabuso at kalaunan ay hiwalayan. Madalas din siyang umuwi ng lasing. Itinago niya ang mga nakaraan niyang kasal sa isa niyang napangasawa na kalaunan ay sinaktan at pinahirapan niya. Patong-patong na reklamo na ang isinampa laban sa kanya, kabilang ang buntis niyang asawa na nakaranas ng pang-aabuso.
Ang ginawa lamang ng mga pulis ay nilag ang insidente. Hindi nila pinanagot si Sanjay sa kanyang mga paglabag. May mga tao na sinisisi ang mga otoridad sa mga pangyayari. Kung noon pa lamang ay inaksyonan na nila ang mga paglabag ni Sanjay, ay hindi na sana sinapit ng doktora ang malagim na trahedya. Kahit inaresto na si Sanjay, patuloy ang pagdududa at paghinala ng taong bayan hinggil sa paraan ng pagsasagawa ng investigasyon. Para sa kanila ay walang resolution sa ganitong klase ng pag-iimbestiga, bagkus ay puro kapabayaan at posibleng pagtatakip sa mga salarin ang kanilang ginawa. Sa umpisa pa lamang ay mayroon ng delay sa pagresponde ng mga pulis. Hindi rin sinecure ang crime scene sa mga sumunod na 18 hours. Napakahalaga ng pag-secure agad sa crime scene para ma-preserve ang mga ebidensya. Ang First Information Report o FIR na opisyal na nagpapanimula ng police investigation ay hindi na i-file kaagad at umabot pa ito hanggang 11:45 ng gabi kung kailan na i-cremate na ang biktima. Karaniwang pina-file agad ang FIR sa oras na mai-report ang krimen, kaya naman marami ang naghihinalang binaliwala lamang ang report o kaya naman ay may gustong magmanipula ng investigasyon. Isa pa ang katakataka ay ang mga paiba-ibang impormasyon na ibinigay sa mga magulang ng biktima na sa una ay masama lamang ang pakiramdam na nasundan ng pagkatapos sa kanyang sarili. Sumunod ay sinabi sa kanila na aksidente ang pagkamatay ng kanilang anak. Nagpumilit ang mga kaibigang doktor ng biktima na i-record ang crime scene. Dahil sa mga inconsistencies sa mga impormasyon, lumalabas na may nagtatangkang iligaw ang pamilya at pagtakpan ang tunay na nangyari. Nagdulot ng protesta ang hindi maayos na pag-handle ng mga pulis dahil dito ay napilitan ng Kolkata High Court na i-disqualify ang Kolkata Police sa pagsasagawa ng investigasyon. Ang kaso ay ipinasa sa Central Bureau of Investigation or CBI noong August 13. Nang simula ng CBI ang investigasyon, natuklasan nila na may gumalaw para mabago ang crime scene. Kumalat ang sabi-sabi na hindi nag-iisang salarin si Sanjay Roy. Isang audio clip ang ipinakalat kung saan sinasabi na ang isang intern sa ospital na may political connection ay involved sa krimen. Mayroon ding naglabasang mga messages sa WhatsApp na tila pinag-uusapan ng sabuatan ng mga salarin. May mga kumalat ding balita na 151 mg ng similya ang nakuha sa labi ng biktima, nangangahulugang mahigit isa ang salarin. Nilinaw ng korte na hindi totoo ang report pero patuloy pa rin ang pagkalat ng balita. Kahina-hinala din ng ospital ay nagsimulang mag-renovate ng building matapos ang insidente pero hindi tiyak kung nagkataon lang ito. Ang ilan ay naniniwalang may mga maimpluwensyang personalidad ang sangkot sa insidente at ang pag-renovate ng building ay isang paraan para itago ang mga ebidensya. Ang lahat ng ito ay nagdulot ng kawalan ng tiwala ng mga tao sa investigasyon, lalong-lalo na sa pamilya at sa mga mismong empleyado ng ospital na nangangambang mangyari din ito sa kanila. Nagpatuloy ang investigasyon ng CBI. Sumunod nilang tinutukan ang principal na si Sandeep Ghosh. Siniyasat nila ang messages at call logs sa telepono niya. Noong August 18, ipinatawag siya sa Salt Lake office para sa interrogation sa loob ng sunod-sunod na 3 araw na tumagal ng 13 hours. Piniga siya ng mga investigador tungkol sa mga tawag na ginawa niya bago at pagkatapos ng insidente. Inusisa din nilang maigi ang mga ginawang aksyon ng prinsipal matapos nilang madiskubre ang krimen. Nasa 20 katao ang kinausap ng CBI kabilang ang mga police officers ng Kolkata. Nang makalabas si Ghosh galing sa interrogation, tumanggi siyang magpaunlak ng interview sa media. Ikinagalit ng mga doktor sa iba't ibang panig ng bansa ang pangyayari at nagdedemand sila ng katarungan para sa biktima at ligtas na working environment para sa mga medical professionals at mga ospital. Nasira ang kanilang tiwala at namuo ang matinding takot sa kanila. Nakipagkita ang Federation of Resident Doctors Association sa Union Health Minister na si JP Nada na sumang-ayon na gumawa ng Central Protection Act, isang batas na naglalayong panatilihin ang kaligtasan ng mga medical personnel.
Patuloy sa pagpupursige ang mga doktor na lumaban hanggang sa maipatupad ang naturang batas. Nagsagawa ng peaceful vigil sa mga kababaihan sa bansa. Nagkaroon ng protesta sa RG Carr Medical College para sa pagkamit ng katarungan ng doktora. Tinawag nila itong Reclaim the Night. Kaparehas na protesta din ang idinaos sa mga syudad ng New Delhi at Hyderabad. Sa kasamaang palad ay isang grupo ang sumugod sa ospital para manggulo at magsagawa ng vandalism. Inatake nila ang mga doktor kabilang ang mga emergency room at nanlaban sa mga pulis. Ilan sa kanila ang naaresto. Ayon sa mga report, ang pag-atake ay paraan ng pananabotahe sa investigasyon. Noong August 17, maraming doktor sa buong bansa ang huminto sa serbisyo dahilan para maapektuhan ang operasyon ng mga ospital. Lumahok sila sa protesta para sa katarungan ng nasawing doktora at para din sa ligtas na kapaligiran sa mga kababaihan. Doon ay nilabas nila ang kanilang saloobin na wala naman silang naramdamang pagbabago sa kabila ng mga naipangako sa kanila. Dahil sa kaliwat ka ng kontrobersya sa kaso, ang Supreme Court ay nagdesisyong makialam na sa investigasyon. Noong August 20, inakusahan ng Supreme Court ang prinsipal ng ospital na si Sandeep Ghosh para sa pagtangka niyang pagtakpan ng krimen at palabasin ang biktima ang may gawa nito sa sarili niya. Habang nasa hearing, ipinarating ni Chief Justice D. Chandrachud ang kanyang matinding pagkabahala sa mga ginawang pagresponde ng ospital sa krimen at ang pagiging incompetent ng mga pulis. Kasali din dito ang pagkwestiyon niya kung bakit hindi agad pinakita sa pamilya ang biktima na tumagal pa ng ilang oras. Noong August 22, kinumbinsi ng Supreme Court na bumalik na sa serbisyo ang mga nagpoprotestang doktor. Nangako silang sisiguraduhin ang kaligtasan nila. Ipinag-utos ng korte sa Ministry of Health and Family Welfare na mag-implement ng mga safety measures para sa mga medical staff at hindi sila maaaring hainan ng disciplinary actions dahil sa pagsali nila sa protesta. Sa kasalukuyan, ang primary suspect ay si Sanjay Roy. Gayunpaman, marami ang naniniwalang hindi lang iisa ang salarin sa krimen. Marami pang katanungan ang hindi nalilinawan tulad ng paano nalaman ng salarin na nag-iisa ang biktima sa silid at bakit wala man lang nakarinig sa pangyayari gayong may iba pang mga naka-duty ng gabing yun. Sa kasagsagan ng investigasyon, naungkat ang mga katiwalian sa ospital ng prinsipal na si Sandeep Ghosh, partikular ang graft and corruption. Inaresto siya kasama ang dalawang hinihinalang kasabwat na vendor ng hospital supplies dahil sa mga charges na may kinalaman sa financial irregularities. Sa ngayon ay patuloy ang hearing sa kaso ng nasawing doktora. Lahat ay nakasubaybay at umaasang makamit ang hustisya sa kanyang pagkamatay.